Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang importanteng tanong ni ka-crypto rito na si Rafi D. Aga in 1915. Yan, ang kanyang tanong dito ay simple pero sobrang relevant naman para sa atin na kumikita po sa spot trading kay Binance. Yan, sabi niya rito, ayan, ay humihingi po siya ng tutorial na video kung paano po magbawas ng pera kay XRP sa spot pag may profit na para may pang emergency. Ayan, bawas lang daw at hindi mo ibibenta lahat. Yan, kaso gusto kong gumawa ng tutorial pero yan nga, hindi ko ma-access yung trading platform ni Binance dito sa aking PC. Yan, kaya mahirap pong gumawa kung hindi mo ma-access yung kanilang platform. Kaya, ayan, pero susubukan kong ipaliwanag ng mabuti. Kaya, yan po, ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, habang ipinapaliwanag ko po ay, yan, pagmasdan po natin yung chart ni XRP. At ayan, para habang binabantayan po natin yung kanyang presyo. Ayan, kasi tumataas na naman po siya ngayon. Ayan. Kitang-kita po natin na talagang tumagos na po siya sa kanyang kasalukuyang resistance na 2.7493. At mukhang parang papasukin niya na yung resistance zone natin dito sa 2.91 to $3. Ayan, balikan po natin yung kay ka-crypto. Ayan, ang una po sa lahat ay ano nga ba ang spot trading? Sa simpleng paliwanag, ito po ang paraan ng pag-buy and sell ng mga crypto tulad ni XRP sa mismong kasalukuyang presyo nito or tinatawag na market price. Ibig sabihin ay kapag bumili ka ng XRP sa spot market, agad mo siyang makukuha at hawak mo na siya sa iyong Binance spot wallet. Kaya yan lamang po, ganyan lamang po kasimple yung spot. Yan, spot trading. Hindi ito kagaya ng futures na may leverage at saka liquidation risk. Kaya para po sa mga baguhan o yung mga gustong maging low risk ang kanilang trading, spot trading po ang isa sa mga pinakaligtas na paraan. Ngayon ay paano naman po natin malalaman kung meron po tayong profit or kung kumita na po tayo kay XRP. Ayan, bago po tayo magbawas or magbenta ay syempre kailangan natin na alamin muna kung kumita na tayo or baka natalo tayo. Ayan, sa Binance Spot Wallet ay makikita po natin yung tinatawag na estimated PNL o profit and loss. Kapag tumaas po ang presyo ni XRP kumpara sa presyo na binili natin, ay may profit po tayo. Halimbawa, sabihin natin na si XRP, ayan, binili natin si XRP sa halagang 25 pesos kada piraso. Tapos ngayon ay umabot na po siya sa 35 pesos. Meron tayong 10 pesos na tubo or gain kada XRP. Sa Binance ay makikita po natin ito sa wallet overview. Ayan, sa wallet overview o sa trade history para ma-check po natin ang presyo kung kailan po natin siya nabili. Ngayon ay ito na po yung pinaka-importanting part. Ayan, sana ay maipakita ko pero gaya ng aking sinabi kanina is hindi ko po talaga ma-access yung platform ni Binance kasi yan na nga pinagbawal. Kung gusto mo talagang magbenta ng bahagi ng iyong hawak na XRP, halimbawa gusto mo lang magbenta ng 30% ng total mo para may pang emergency, sundin mo lang ang simpleng 5 steps dito. Yan, una ay buksan mo ang iyong Binance app syempre at i-open ang Binance app at pumunta ka sa wallet. Yan. Kapag nakapunta ka na sa wallet ay piliin mo yung spot wallet. Step 2 ay hanapin mo si XRP. Ayan, hanapin mo po si XRP sa listahan ng crypto na hawak mo. Tapos i-click mo si XRP at piliin ang trade. Step 3, piliin po ang sell at saka market. Sa trading page ay itap mo lamang ang sell tab.
Tapos sa itaas ay siguraduhin mo na nakaset ka sa market order para automatic po ang pagbenta sa kasalukuyang presyo. Kung gusto mo naman ng control sa presyo ay syempre piliin mo yung limit order, pero para sa mga emergency at mas mabilis ay yung market po talaga. Kung gusto mo talagang mabilis na maibenta mo yung XRP mo ay piliin mo yung market. Step 4 ay piliin mo yung bahagi na gusto mong ibenta. Meron po siyang slider at makikita mo dyan yung 25%, 50%, 75% at saka 100%. Piliin mo lang kung aling porsyento ng XRP mo ang gusto mong ibenta. Halimbawa kung gusto mo lang magbenta ng 30% ay i-slide mo lang ang bar papunta sa 30%. Pwede mo ring i-type ang eksaktong dami or amount ng XRP sa box kung mas gusto mo ng manual. Step 5 ay itap mo yung sell XRP. Kapag ready ka na ay syempre i-click mo or itap mo ang sell XRP. Automatic na itong mabebenta at papasok ang pera sa spot wallet mo bilang USDT o kung anong pair ang ginamit mo. Pagkatapos mong magbenta ay makikita mo na po ang equivalent na halaga sa iyong spot wallet bilang fiat equivalent. Halimbawa, USD or BUSD. Pwede mo na itong gamitin anytime para i-convert sa pesos sa pamamagitan po ng P2P or peer-to-peer selling. Sa P2P naman ay hanapin mo lang ang buyer na may mataas na rating. I-convert mo ang USDT mo sa pesos at ayan, okay na ang lahat. Maipapadala na ng buyer ang pera sa iyong bank account or sa iyong GCash. Ngayon, paano naman kung pag-limit order ang gusto mong gamitin? Ngayon, kung gusto mong ibenta si XRP kapag umabot po siya sa mas mataas na presyo, ay mas wise po na gumamit ng limit order. Yan, para po ito kung hindi ka naman talaga nagmamadali. Yan, sell tab, tapos piliin mo ulit yung limit order. Imbis na market order, ay piliin mo yung limit order. Tapos ilagay mo yung presyo kung saan mo gustong ibenta ang iyong XRP. Yan, piliin mo yung amount na rin or percentage na gusto mong ibenta. Tapos kapag umabot po sa XRP sa presyo na yung inilagay ay automatic na po siyang ibebenta ng system kahit wala ka sa app. Perfect ito kung ayaw mong bantayan araw-araw sa XRP at gusto mo lang magbenta kapag nakakatuwang kita na. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang mga dapat nating iwasan sa pagbebenta kay XRP? Unang-una ay iwasan po nating magbenta ng buo kung hindi mo talaga kailangan. Sa crypto, sobrang unpredictable po ng presyo. Baka pag nagbenta ka ng lahat, bigla naman siyang sumabog pataas. Kaya mas maganda pong bawasan lang kung emergency lang talaga. Pangalawa, kung wag pong basta-basta mag-panic sell kapag bumababa ang market. Mahirap pong sumabay sa takot ng iba. Tandaan, ang market po ay cycle. Laging may down pero laging may recovery na rin. Ayan, at bilang mga Pinoy na nagtitrade ng crypto ay napaka-importante po ng pagkakaroon ng exit strategy. Hindi po sapat na marunong lang tayong bumili. Dapat alam din natin kung paano po tayo magbawas ng tama sa ating spot wallet para may hawak tayong pang cash cash kapag emergency. Ang ganitong kaalaman ay nagbibigay po sa atin ng financial flexibility. Hindi man tayo full-time traders, makakatulong po ito para sa mga panggastos, emergency, o kahit dagdag sa ating savings. Higit po sa lahat ay sa isang mundo na laging nagbabago, ang pagiging handa ang siyang nagbibigay sa atin ng advantage. Kaya yan, sa sobrang ganda ng tanong ni ka-crypto Rafi D. Agarito in 1915, ipinapakita nito na hindi lang kita ang mahalaga sa crypto, kundi ang strategy kung paano natin panghahawakan ang ating kita. Kung lahat ng traders ay marunong pong magbawas ng kita sa tamang paraan, mas maraming magiging matagumpay sa industriya ng crypto dito po sa Pilipinas. Kaya sa mga katulad po niya na nagtatanong ay wag po kayong mahiya. Dahil bawat tanong ay pwede pong makatulong sa libo-libong Pinoy na gustong matuto ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.